Binibini, ngayon ang engagement party mo. Sa panganay na binata ng pamilya de Leon. Huwag kang tumakas. Binibini, huwag. Alis ka. Ayoko magpakasal sa ganyang rich kid. Kung sino ang gusto, siya na lang. Bilisan ninyo, dakpin ang panganay na binibini. Hindi siya pwedeng tumakas. Ginoong Carlos, ang panganay na binibini, ay sanay sa martial arts mula pagkabata. Kahit mahabol namin siya, hindi namin siya matatalo. Basura. Bakit hindi pa kayo umahabol? Paalam na, panganay na binata de Leon. Gusto mong mag-engagement sa akin? Hindi ka karapat-dapat. Ang panganay na binibini ng pamilya Santiago ay walang modo. Kung hindi dahil kay Elena Santos na nagtulak sa matandang Ginoo, gamit ang mga gamit ng ginang bilang pananakot, hindi ka sana papayag sa engagement sa kanya. Tama na, huwag ka nang magsalita. Mabuti na rin at tumakas siya. Para hindi ko na kailangang personal na bawiin ang kasal sa pamilya Santiago. Julian, nabalitaan kong tumakas ang nobya mo. Palaging sinasabi ng ama mo sa labas na mas mahusay si Marco de Leon kaysa sa iyo, kaya hindi maganda ang reputasyon mo. Kaya normal lang na ayaw kang pakasalan ng munting dalaga. Kuya, pinapayuhan kitang magpakasal na lang sa isang ordinaryong babae dahil sa mga nakaraang taon. Lahat ng socialite sa lungsod Ilog ay sa akin umiikot. Huwag mong hayaang magkaroon ng sitwasyon na ang ate ay may lihim na pagtingin sa bayaw. Hindi maganda iyon, tama ba? Mas mabuti pang unahin ninyo ang sarili ninyo. Hindi ninyo kailangang pakialaman ang mga bagay ko. Tingnan natin. Alis. Ang panganay na binibining Santiago na tumakas sa kasal ay tiyak na nagkasundo kay Ginoong Marco, sinasadya kang ipahiya. Dati, nang pumunta ako sa pamilya Santiago para magbigay ng regalo, akala ko'y mukha siyang mabait. Hindi mo talaga kilala ang isang tao sa panlabas lang na anyo. Sofia, tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Sino ang mag-iisip na nagtatago ako sa pinto? Talagang henyo ako. Sa ganitong ayos, hindi ko alam kung makikilala ako ni nanay. Ang gwapo niya. Pero kung bigla akong lumapit ng ganito, hindi ba masyadong bastos? Ikaw ang bagong bodyguard ngayon. Mang Jose? Mukhang matagumpay ang pagpapanggap ko. Ang bihis na ito, sa pangalang bakal, ay bagay na bagay. Kung bababa ako ngayon, tiyak na mapipilitan akong makipag-engagement sa rich kid ng pamilya de Leon. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng bumaba. Tama. Ako ang bagong empleyado ngayon. Mang Jose. Sige. Presidente de Leon. Siya. Ang bagong bodyguard. Isang maliit na binatilyo lang, mapoprotektahan ba niya si Presidente de Leon? Ano ang sitwasyon sa loob ngayon? Presidente de Leon? Kinansela ang engagement party sa loob. Ang nobya mo, nakipagsabuatan sa mag-ina laban sa'yo. Ang sama talaga ng ugali. Ang babaeng ito? Ang utang na ito? Sisingilin ko siya mamaya. Mukhang malas din siya sa pag-ibig. Nakahanap ng ganyang nobya, nakakainis talaga. Mang Jose, tama ba? 5 taon Special Forces, the National Men's Free Combat Group. Kampiyon, nakapagtrabaho sa maraming lihim na trabaho. Maganda ang resume? Ay, sa totoo lang, hindi ako. Ang Presidente de Leon namin ay kilalang mapagbigay. Kung magiging bodyguard ka namin, libre pagkain at tirahan at 200,000 ang buwan ng sahod mo. Magkano? 200,000. Siya ang Diyos ng kayamanan ko. Mula bata, nag-martial arts ako. Ang pagiging bodyguard ay madali lang. Ako, Mang Jose, susundan si Presidente de Leon hanggang kamatayan. At maglilingkod sa kanya. Nagmamadali ako kaya walang dalang cash. Siguradong malalaman ni Kuya kung mag-swipe ako. Kailangan ko talagang makahanap ng stable na trabaho. Patay.
Nahuli ako. Magaling ang pecs mo. Ipagpatuloy mo. Anong pex? Ito ay tunay na 36 siko. Ang villa na ito. Huwag na nating pag-usapan ang pamilya Santiago. Kahit ang pamilya De Leon ay hindi kayang bilhin ng ganito kalaking villa. Ang bago kong amo, ano kaya ang pinagmulan niya? Hoy, Pepay. Anong nangyari? Tang, nasaan ka? Magtago ka ng mabuti at huwag kang lumabas. Tumakas ka. Ang nobyo mo ay hinahanap ka sa buong syudad. Punyeta ka. Paano mo nagawa akong saktan? Alam ba ito ng pamilya De Leon? Ang binata ng pamilya De Leon ay kapatid ko. Ako, Maghintay ka lang. isang rich kid na may masamang asal, naglakas loob pang pilitin akong mag-engagement. Umaasa sa imposible. Presidente De Leon, mag-ingat ka. Ako ang ginang ng Presidente De Leon. Paano mo nagawa sa akin ang ganyan? Bitawan mo ako. Hindi kaya? Ito ang nobya ng amo na tumakas sa kasal? Kuya Julian, narinig ko na ang walang utang na loob mong nobya ay tumakas. Bakit hindi na lang tayo magpakasal? Bakal, pigilan mo siya. Si nanay tumawag ngayon, siguradong pinipilit akong umuwi para magpakasal. Magpaparamdam muna ako para hindi sila masyadong mag-alala. Nanay, hindi ako uuwi para magpakasal. Nandito ako sa labas, nakahanap na ng trabaho. Gusto kong maging independent. Huwag kang mag-alala. Sofia, umuwi ka na. Bumagsak si mama mo. Ano? Uuwi ako agad. Tatay, nasaan si mama? Naku, naloko ako. Tatay, bakit kailangan nating ipagkasundo si Sophie sa pamilya De Leon? Noong bata pa si Sophie, iniligtas siya ng ina ni Julian at noon ay ipinangako ang political marriage. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang madrasta ni Julian ay nambubuyo. Sinasabing hindi pa siya nag-aasawa at hindi makapagmana. Ngayon, ang mana ng ina ni Julian ay malapit ng agawin ng kabit at anak sa labas. Kailangang magpakasal si Sophie upang maprotektahan ang ari-arian ng ina ni Julian. Pero, Ipadala si Sofia. Pagdating ng pamilya De Leon, paghingiin siya ng tawad ng maayos. Walang hiya. Alam mo ba kung gaano karaming negosyo ang pamilya De Leon at pamilya Santiago? Sasabihin mo lang na bawiin ang kasal? Sinabi na ng pamilya Santiago na hihingi sila ng tawad sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Julian, tingnan mo ang galit ng tatay mo. Ikaw, mas mabuting sumunod ka na lang. Hindi kami magkasundo ng tatay ko? Hindi ba yan ang gusto mo? Wala akong oras para panoorin ang pag-arte ninyo? Huminto ka. Kung hindi ka, hihinto. Babasagin ko ang pulseras ng mamo. Sige? Sige. Pupunta ako sa pamilya Santiago. Tingnan natin kung anong pakulo yan. Kailangang gumawa ng paraan para makuha ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Huwag na huwag siyang papayagan na magpakasal sa kuya mo. Bata pa talaga si Sophie at walang muwang. Sa totoo lang, gusto pa rin niya si Julian. Pagbalik niya, humingi siya ng tawad kay Julian. Ang kasal, tuloy pa rin. Humingi ng tawad? Magpakasal? Sino ang kausap ni tatay? Hindi kaya ang walang hiya na yon mula sa pamilya De Leon? Hindi pwede.
Hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi ko inaasahan. Julian, ang laki mo na pala. Ang ina mo at ako ay matalik na magkaibigan. Huwag kang mag-alala. Hindi magpapakita ng paboritismo si Aling at hindi kanya hahayaang apihin. Pupuntahan ko na si Sophie para humingi ng tawad sa'yo at bibigyan kita ng paliwanag. Ang mga magulang ng pamilya Santiago ay tila hindi nagsisinungaling. Di kaya ang lahat ng ito ay galing sa ang panganay na binibini ng pamilya Santiago sariling kagustuhan? Sige, kung gayon, makikipagkita ako kay Sofia at pakinggan ang kanyang paliwanag. Sophie, narito na si Julian. Sophie. Kuya, ang nakakatakot mo naman. Ang munting dalaga, takot na takot, tumalon sa bintana at tumakas. Aha, Ito ba ang ipapaliwanag sa akin ng pamilya Santiago ninyo? Habulin ninyo siya. Kailangan kong mahuli ang babaeng ito. Aba, naglakas loob kayong utusan ang tatay at nanay ko na lokohin ako. Para bumalik at magpakasal? Talagang minamaliit ko ang rich kid na yun dati. Julian De Leon, hindi ka karapat-dapat tumira sa ganito kagandang bahay. Mas mabuti pang kusang loob mo itong ibigay sa akin. Ito ang pag-aari ng aming ginang. Ikaw, isang anak sa labas. May mukha ka bang tumira dito? Tahol. Sige, tahol pa na parang aso. Ano ka ba? Basura ka. Naglakas loob kang saktan ako? Anong gagawin mo sa Diyos ng kayamanan ko? Julian De Leon? Ito ba ang bodyguard mo? Para lang siyang toge. Bigyan niyo siya ng leksyon. Huwag kang lumapit. Halimaw ka. Lumayo ka sa akin. Tulong. Ngayon, humingi ka ng tawad sa amo ko. Kung hindi. Kuya, wala na akong gusto. Nagkamali ako, ayoko na rin ng bahay ko. Pakibilisan, palayuin mo siya sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Itapon mo sila sa labas. Huwag mong dungisan ang vilya ng aking ina. Sige, amo. Bangon, bangon. Tulungan mo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Di kaya may nakita kang butas sa akin? Sabihin mo, sino ka ba talaga? Hindi talaga ako si Mang Jose. Pero lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Maaari akong magpaliwanag. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi kaya babae to? Paano nagkaroon ng lalaking ganoon ang hitsura? Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo para lapitan ako? Hindi ako inutusan ng kahit sino. Hinahabol din ako ng mga kaaway, kaya napilitan akong magsinungaling at manatili dito. Pero wala akong masamang intensyon. Mas mabuti kung hindi ka nagsisinungaling. Anong pangalan mo? So, Sofia. Presidente De Leon, ang paglitaw ni Sofia Santiago ay napakakaiba. Hindi kaya siya ang pinadala ni Elena Santos? Kung hindi, paalisin na muna natin siya. Huwag. Gusto kong makita kung anong mga gimmick ang kaya nilang gawin. Umalis ka sa daan ko. Kuya Julian, bakit ngayon pati bahay mo hindi ko na mapasok? Palagi niya akong hinaharangan?
Presidente De Leon, binibining Andrea Del Rosario ay pilit na pumapasok. Hindi ko siya mapigilan. Sofia? Palabasin siya. Sige, Presidente De Leon. Nasaan na si Mang Jose? Bakit napalitan siya ng isang gigolo? Hindi kaya hindi ako gusto ni Kuya Julian dahil ang oryentasyon niya ay lalaki? Binibining Del Rosario, umalis ka na. Ano? Naiinis ka ba? Binalaan lang kita. Ikaw, isang hamak na bodyguard, umaasa sa iyong ganda, sa harap ni Kuya Julian, palaging nagpapapansin. Ngayon, naglakas loob kang ganyan sa akin? Kapag ikinasal na kami ni Kuya Julian, may kalalagyan ka. May sakit talaga ang babaeng ito. Ang pagkatao ko ngayon ay lalaki. Nagseselos din siya sa lalaki. Halika. Sige, saktan mo ako. Hindi ka ba naniniwala na ngayon sasabihin ko kay Kuya Julian at ipapatanggal ka? Ako, ang binibini. Sa buong buhay ko, kailanman ay hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kasalanan lahat yan ng panganay na Ginoong De Leon. Ang ganitong buhay na nakikitira, hindi ko na kayang tiisin kahit isang segundo. Hoy Pepay, ibigay mo sa akin ang numero ng telepono ng panganay na Ginoong De Leon. Ang panganay na binibini, nagkakamali ka ba? Hinahanap ka nila sa buong syudad, hindi ka nagtatago ng maayos, at nagmamadali ka pang pumasok sa bitag. Hinahanap niya ako dahil lang gusto niya ng political marriage sa akin. Gusto kong makita kung anong kakayahan niya na naglakas loob na pinangarap ang panganay na binibini. Ngayon din, yayayain ko siyang makipagkita para bawiin ang kasal. Ano ang sasabihin? Malamang, numero ito ni panganay na binibining Santiago. Siguro'y humihingi siya ng tawad sa inyo. Baka naman peking sugat ito, pakana nila Elena Santos at ng kanyang anak. Sasagutin niyo po ba o hindi? Sagutin mo. Gusto kong marinig kung ano ang may papaliwanag niya. Ginoong G, tama? Sasabihin ko sa'yo, ang isang tulad mong umaasa sa yaman ng pamilya at gumagawa ng masama, isang walang kwentang tao, huwag kang umasa na pakakasalan kita. Hindi ba't hinahanap mo ako sa buong siyudad? Bukas ng hapon, sa Cafe Ulap, bawiin ang kasal. Kung hindi ka darating, ikaw ang aking apo. Palibutan ng Cafe Ulap? Walang ni isang langaw ang makakalabas. Itong binata ng pamilya De Leon, kapag hindi ako nagpakita, hinahanap ako. Ngayon na ako ang lumapit, siya naman ang hindi darating. Hello? Nasaan ka na? Baka naman duwag ka na. O kaya, ayaw mo nang bawiin ang kasal? Nandito na. Bakit nandito si Amo? Ang sama pa ng tingin niya. Hindi kaya iniisip niya na nagkating ako para magkape? Amo, ako ay nandito para. Ang babaeng ito? Hindi ko siya patatawarin. Ang tinatawagan mo ay pansamantalang hindi available. Amo, sasagot lang ako ng tawag. Anong nangyayari sa akin? Si Sofia Santiago ay lalaki. Paano ko siya paghihinalaan? Sofia, nasaan ka? Nakausap ko na sina tatay at nanay. Hindi ka namin pipilitin sa engagement. Uwi na. Aking kuya, ganyan din ang sinabi ninyo noon. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang paghihiganti sa sampal mo. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pagkatapos ng 3 araw, may charity gala, bumalik ka at maging babaeng kasama ko. Mangarap ka. Presidente De Leon, hinahanap na namin sa lahat ng sulok, pero wala kaming makitang bakas ni panganay na binibining Santiago. Siya, baka hindi naman talaga siya dumating? Ang babaeng ito?
Niloko na naman ako. Ang binata ng pamilya De Leon. Hindi ba't sinabi nilang dumating na siya? Bakit wala siyang anino? Baka tinakbuhan niya ang laban. Sofia Santiago, umalis na. Mukhang hindi maganda ang mood ng amo ngayon. Huwag ko na lang siyang guluhin. Sa susunod ko na lang sisingilin itong si Ginoong De Leon. Talagang kapitalista pa rin siya. Ang gabi na, hindi pa rin nagpapahinga, pinapabantay pa ako dito. Presidente De Leon, mahalaga ang press conference bukas. Pero mas mahalaga ang kalusugan ninyo. Mas mabuti kung magpahinga na kayo ng maaga. Teka, ang eksenang ito, parang nakita ko na sa isang historical drama. Hindi ba ito ang emperador na nagsusuri ng papeles magdamag at ang kanyang punong tagapamahala na si Don Del Rosario? Ang press conference na ito ay tungkol sa kung ang ating kumpanya ay makakalista. Ang bagay na ito ay dapat maging maingat. Sofia Santiago, ang seguridad ng venue bukas ay ganap na ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ako? Ako. Ikaw nga, umuwi ka na't magpahinga. Presidente De Leon, ang grupo ng lungsod ng Kadakilaan ay maliit na kumpanya mo lang na panakip butas. Mahalaga ang press conference bukas, pero mas mahalaga ang kaligtasan mo. Paano mo maipagkakatiwala ang bagay na ito sa isang di kilalang Sofia Santiago? Si Sofia Santiago ba ay tao ni na Elena Santos at Marco De Leon? Malalaman bukas pagkatapos ng pagsusuri. Sa press conference bukas, imposibleng walang gagawin si Marco De Leon. Bantayan ng mabuti si Sofia Santiago. Ang matandang Presidente De Leon na ito ay talagang nalilito. Kung alam lang niya na ikaw ang kilalang Senyorito Julian ng lungsod Mandaragat, tiyak na hindi niya hahayaan ang anak sa labas na paulit-ulit kang saktan. Ang aking pagkatao ay kailangang panatilihing lihim. Kapag nakuha ko na ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina, wala nang kinalaman sa akin ang pamilya De Leon. Hindi na rin natin kailangang magpigil sa pamilya De Leon. Wow, ang eksena. Akala ko pa naman, nagsusuot siya ng salamin para magmayabang. Pero hindi ko inakala na practical pala ito. Presidente De Leon, nabalitaan ko na ang grupo ng lungsod ng Kadakilaan ay sinusuportahan ng makapangyarihang si Senyorito Julian. May personal na koneksyon po ba kayo kay Senyorito Julian? Presidente De Leon? Presidente De Leon? Presidente De Leon, alam mo ba na naghahanda ang iyong ama na gumawa ng testamento para ibigay ang kanyang ari-arian sa iyong kapatid na si Marco De Leon? Totoo ba ang balita na may away ama't anak kayo? Ano ang dahilan? Alam mo ba kung kaninong tao ako? Naglakas loob kang galawin ako? Hindi ka palalampasin ni Ginoong Marco mamaya. Umaasa ka ba na si Julian De Leon na maagang namatay ang ina at hindi mahal ng ama ang susuporta sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, ang maliit na kumpanyang ito, gustong pabagsakin ng aming Ginoong Marco ay isang salita lang. Bigla na lang sumugod ang taong ito, sadyang nagsasabi ng mga bagay na ikagagalit ni Julian De Leon. Gusto niya kaming makipaggalaw sa kanya. May panloloko rito. Tara. Radyo, hindi tama ang sinasabi mo. Si Presidente De Leon namin ay maayos sa pamilya, magandang pagsasama. Paano niya sisirain ang kumpanya? May malaking pagkakamali rito. Tara, dalhin ang radyo sa silid pahingahan ng VIP, asikasuhin siya. Mamaya, mag-uusap tayo. Una, kalad ka rin sa eskunita sa likod at bugbugin. Pagkatapos, ikulong sa likod ng entablado. Hintayin si Presidente De Leon na mag-imbestiga. Presidente De Leon, ikaw na po. Itong si Sofia Santiago, may dating. Kahanga-hanga talaga si Presidente De Leon. Hindi lang napakagaling, napakagwapo pa. Si Presidente De Leon ay lalaki. Gusto babae. Di kaya ikaw ay? Ay, wag kang kung ano-ano. Ako ay straight. Kuya, bakit nandito? Hindi pwede. Kapag nakita niya ako, siguradong uuwiin niya ako. Hindi niya ako pwedeng makita.
Aray. Aray, kuya. Masakit ang tiyan ko. Pakibantayan mo muna. Pupunta lang ako sa palikuran. Ang dami mong arte. Dali, bumalik ka agad. Huwag kang magpabaya. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Bye-bye. Ang pagbabalat kayo ko ngayon ay perpekto talaga. Kahit si kuya, na malapit sa akin, hindi ako nakilala. Pasensya na, pasensya na. Iyo ba ito? Paano ka ba maglakad? Bulag ka ba? Ang taong ito, mukhang kahina-hinala. Wala rin siyang ID. Sulfuric acid yan. May mali. Siguradong si Julian De Leon ang target. Walang galaw. Di kaya nag-overthink lang ako? Si Presidente De Leon. Ang labo naman nito. Di kaya, si Julian De Leon ay bakla talaga? Tapos ka na bang tumingin? Sabihin mo, nagkukubli ka sa pinto? Anong ginagawa mo? Presidente De Leon, nakita ko lang, may pumasok na may dalang sulfuric acid. Kinakatakutan kong para sa inyo iyon, kaya pinuntahan ko kayo. Ikaw. Kayo. Ikaw. Kayo. Binibining Del Rosario. Bakit ang pula ng mukha mo? Nilalagnat ka ba? Kung nilalagnat ka, magpahinga ka na. Kung gayon, Presidente De Leon, aalis na muna ako. Siya pa rin ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Anong klaseng gwapo ang hindi pa niya nakita? Bakit ba ang walang kwenta ko? Kailangan kong sabihin, ang katawan at hitsura ng amo namin ay talagang perpekto. Gaano kaya kadesperada ang kanyang nobya para tumakas sa kasal? Ano ang nangyari sa inyo ni Presidente De Leon kanina? Ang mukha ni binibining Andrea Del Rosario ay namutla sa galit. Huwag kang magkamali ha. Ako at si Presidente De Leon, dalawang lalaki. Ano bang mangyayari? Naku, kawawa ka. Si Andrea Del Rosario ay ang panganay na binibini ng pamilya Del Rosario. Kung inaway mo siya, ang buhay mo ay hindi na magiging madali. Desk. Ano bang meron doon? Ako rin ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Ang taong ito, bakit parang pamilyar? Mag-ingat. Julian De Leon, mamatay ka. Mag-ingat. Presidente De Leon, okay ka lang? May tumalsik ba sa'yo? Presidente De Leon. Ayos lang ako, wag mo akong hawakan. Ikaw na naman. Puta, sinira mo ang plano ko. Presidente De Leon, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Buti na lang at matalino si Sofia Santiago. Kung hindi, malaking gulo ang mangyayari. Salamat. Presidente De Leon, bayad para mag-ayos. Trabaho ko yan. Umuwi na muna kayo. Dalhin ninyo ang dalawang yan para tanungin. Hindi siguro ako mahanap ni Kuya, di ba? Presidente Santiago, anong ginagawa mo sa bodyguard ko? Presidente De Leon, huwag kang magalit. Nagtataka lang ako sa galing ng bodyguard na yan. Kailangan ko rin ng proteksyon. Paano kung bantayan mo ako ng 2 araw? Babayaran kita ng 10 beses ng sahod mo ngayon. Ayoko namang hilahin ako ni Kuya pauwi. Hindi ako pupunta. Presidente De Leon, alis na tayo. Presidente De Leon, nakahanap ka nga ng magaling na bodyguard. Binabalaan kita. Akin yan. Mas mabuting lumayo ka sa kanya.
Mukhang si Presidente De Leon at si Kuya ay may masamang relasyon. Di kaya siya ang kalaban namin sa negosyo? Kung malaman niya ang pagkatao ko, di ba't panganib yun? Ang init. Sabihin mo, anong relasyon mo kay Carlos Santiago? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya unang beses makita. Layuan mo siya. Gamutin mo ang sarili mo. Si Presidente De Leon, kahit mukha siyang malamig, pero mabait naman siya at maalalahanin din sa mga empleyado. Presidente De Leon, huwag kang mag-alala, hindi ako magiging bodyguard ng iba. Mananatili ako sa tabi mo. Ay hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nandito na tayo, Presidente De Leon. Anong nangyari? Kung hindi ka marunong magmaneho, sa susunod, ikaw na ang imamanaho ko. Sofia, ngayon, ang pamilya De Leon at pamilya Santiago ay hinahanap ka sa buong syudad. Nabalitaan ko na may nakagambala kay Senyorito Julian at sa mga naghahanap sa'yo, kasama ang mga tauhan ni Senyorito Julian. Kaya magtago ka ng mabuti. Huwag kang magpakita sa mga pampublikong lugar, ha? Tumakas lang ako sa kasal. Paano pati ang kilalang kilala sa lungsod Mandaragat na si Senyorito Julian na lahat kinakaya ay nagambala? Baliw ka na ba? Pakinggan mo. Ito ang mangyayari sa'yo. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga balak mo? Isang lalaki, nangahas manukso kay Kuya Julian? Wala ka bang hiya? Ngayon, nailigtas ka ni Kuya Julian, pero siya ay pansamantala lang yan. Sabihin mo, kung malaman niya ang ganyang intensyon mo, at hindi ba siya masusuklam? Wala akong ganyan. Mas mabuti kung wala. Kung malaman ko na lumampas ka sa limitasyon kay Kuya Julian, hindi kita palalampasin. Ako, ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Kailan pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan? Ang panganay na binibini, nasaan po kayo? Huwag mo nang alalahanin kung nasaan ako. Lahat ng kooperasyon ng pamilya Santiago at pamilya Del Rosario ay kanselado na. Ang binibining Andrea Del Rosario na ito ay grabe na yan. Pero Presidente De Leon, si Sofia Santiago mukhang hindi naman talaga siya ang tao ni Marco De Leon. Mas mabuting magmasid muna tayo. Nagsalita na ba ang dalawang nahuli? Umamin na sila. Sabi nila, sila ay tao ng inyong nobya. Ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Ang panganay na binibini ng pamilya Santiago na ito, talagang kinamumuhian ako ng lubos. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling. Ang babaeng ito, talagang walang modo. Sige, ipagtimpla mo ako ng kape. Binibining Del Rosario, siya ay isang bodyguard lang. Paano siya makakapagtimpla ng masarap na kape? Ako na lang ang magtitimpla para sa iyo. Ikaw. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mong idamay ang iba. Kung hindi mo ititimpla ang kape ko ngayon, kayong dalawa alis. Binibining Del Rosario, pasensya na po. Kasalanan ko po ang lahat. Huwag po kayong magalit. Huwag niyo po akong tanggalin. Sige, ako na ang magtitimpla. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi ka pa rin ba isang maliit na langgam na kaya kong kontrolin? Ano ang ginagawa mo kanina? Kuya Julian, yung Sofia Santiago kanina binuli ako. Akala mo ba ito ang pamilya Del Rosario nyo? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa pagkakaibigan ng magulang mo at ng ina ko, hindi ako magiging magalang sa'yo kahit 2 sentimo. Huwag kang masyadong grabe na yan. Julian De Leon, balang araw,
Gagawin kitang sunod-sunuran ko. Bruha. Para sa pambubuli mo, hindi ba mahilig ka sa kape? Lalagyan kita ng kung ano-ano. Dadagdagan ko pa para inumin mo. Inumin. Tingnan natin kung hindi ka. Mamatay sa alat. Presidente De Leon, kailan ka dumating? Mula nang gawin mo, ang sabaw ng bruha. Itong si Julian De Leon. Kanina nang binubuli ako, hindi siya nagpakita. Pero nang lumaban ako, nagpakita naman siya. Hindi niya naman siguro ako sisantihin, di ba? Lalamig na ang kape? Hindi mo pa ba dadalhin doon? Sofia, may salo-salo sa ilang araw. Ilagay mo itong pampagana sa inumin ni Kuya Julian. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 10 milyon. Kung hindi ka susunod sa akin, huwag kang magtaka kung maging walang puso ako. Sofia, pag-isipan mo itong mabuti. Sa itsura ni Sofia, baka maging traitor siya. Binibining Del Rosario, kung may oras ka para mag-isip ng mga maruming paraan, mas mabuting pagbutihin mo ang iyong kulang sa salita. Huwag kang manakot ng iba na paulit-ulit lang ang dalawang pangungusap. Itong si Sofia, hindi ko siya sinayang alagaan. Siya ang boses ko. Sofia, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Alam mo, ang pagpapawala sa'yo ay mas madali pa sa pagdurog ng langgam. Sofia, ano ang pinainom mo sa akin? Kape. Sadyang laban ka sa akin, hindi ba? Ako. Galawin mo ang tao ko. Huwag mong galawin ang tao ko. Presidente De Leon, hindi lang gwapo, ang macho pa. Kung ang nobyo ko ay may ikasampu lang ng Presidente De Leon, hindi sana ako napilitang tumakas sa kasal. Kuya Julian, sa handaan sa ilang araw, gusto mo bang sumama sa akin? Ako ang magiging partner mo sa sayaw. Julian De Leon, nag-utos si Marco De Leon na walang socialite mula sa lungsod Mandaragat ang pwedeng maging babaeng kasama mo. Kung ayaw mong mapahiya, mas mabuting pumayag ka sa akin. Hindi na kailangan. May babaeng kasama na ako? Imposible. Kuya Julian, alam ko. Umalis ka na. Presidente De Leon, nagbigay ng utos si Marco De Leon na hindi pinapayagan ng lahat ng socialite sa lungsod Mandaragat na maging babaeng kasama mo. Kakatanggi mo lang kay binibining Andrea Del Rosario. Kaya sa makalawa, paano na? Siya na. Ako? Oo nga. Ikaw nga. Nakita mo rin kanina? Tong si Andrea Del Rosario kasama si Marco De Leon ay gustong saktan ako. Bilang bodyguard ko, protektahan ako. Hindi ba dapat lang? Ang damit pambabae ko, siguradong makikilala ng tatay at nanay at kuya. Baka, matuklasan pa ng nobyo ko. Ayaw mo? Presidente De Leon, ako'y isang lalaki na magpapanggap na kasayaw mo. Kung makita ng iba, paano ka haharap? 3 milyon. Sige. Anong gagawin ko? Kasama ako kay Julian De Leon sa party na nakasuot pambabae. Hindi naman siguro ako madidiskubre, di ba? O kaya, tumakas na lang kaya ako. Nandito ka na. Bakit hindi ka pa pumasok? Ako. Presidente De Leon, hinahanap po kayo ni Don De Leon? Mukhang hindi siya masaya. Tara, tingnan natin kung ano. Na naman ang ginagawa ni Marco De Leon. Kuya, bakit wala kang babaeng kasama ngayon? Oo nga pala, wag na nating pag-usapan ang panganay na binibini ng pamilya Santiago kahit ang mga dalaga ng lungsod Mandaragat kapag narinig ang pangalan mo ay lalayuan ka. Gusto mo, ako na lang, ang kapatid mo, ang mag-ayos ng isa para sa'yo? May babaeng kasama ako? Sa tingin ko, mas mabuti kung unahin mo munang ayusin ang sarili mo. Walang kwenta. Nangangahas ka pang magsinungaling. Alam mo lang ay ipahiya ako. Hindi ka lang walang silbi sa pamamahala ng kumpanya. Hindi ka makatulong, pati ang pakikipag-ugnayan mo sa tao. Hindi rin makapantay sa kapatid mo. Talagang basura ka. Mula ngayon, kahit isang sentimong ari-arian, huwag mo nang asahang makukuha mo.
Ama, ganoong ka na ba kadesperado? Naibigay ang ari-arian ng aking ina. Sa anak sa labas na ito? Ikaw na suwail na anak. Pag-usapan na lang natin sa bahay. Ngayon darating si Senyorito Julian. Hindi maganda kung magagalit si Senyorito Julian. Basura ay basura. Sa ganito kahalagahang salo-salo, hindi man lang makapagdala ng disenteng babaeng kasama. Hindi naman ganoon kawalang kwenta si Kuya gaya ng sinasabi ninyo. Sinasabi ng lahat, si Kuya ang bagong sikat sa grupo. Anong bagong sikat? Maliit na kumpanya lang yan. Ang pamilya De Leon ay kayang durugin ng isang kamay. Ay, balita ko, ngayon darating si Senyorito Julian. Kung makakapangapit tayo sa kanya, ang pamilya De Leon ay magiging pinakamalaking kilalang angkan sa lungsod Mandaragat. Pagdating ng panahon, makakapagtiwala na rin ako na ibigay sa iyo ang kumpanya De Leon. Ama, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng magandang impresyon si Senyorito Julian. Ito ba ang basurang kuya mo? Balita ko, pinagbawalan mo ang lahat ng socialite sa Mandaragat na maging babaeng kasama niya. Hindi ko inakala na mag-isa siyang dumating. Hindi ko rin alam kung ayos ba si Sofia Santiago. Paano kung pangit siya? Agad siyang makikilala ng iba na lalaki siya? Kung ganoon, si Presidente De Leon ay magiging isang malaking biro sa grupo. Kuya, kung may babaeng kasama ka ngayon, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Kung wala, dumaan ka sa hita ko. Sige. Hindi ba talaga siya babae? Bakit siya nagdamit babae? Ang ganda niya. Kaninong anak mayaman siya? Talagang ang ganda niya. Mas maganda siya kaysa sa babaeng kasama ni Marco De Leon. Parang pamilyar siya. Parang ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Wow, ang ganda naman. Kung hindi ko lang alam na si Sofia Santiago ay isang bata na lalaki, niloko na niya ako. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Malaman mo lang na ako ang babaeng kasama ni Julian De Leon. Ayos na. Kuya, hindi ka naman siguro nakahanap ng babaeng kasama, kaya kung sino-sino na lang ang kinuha mo, para lang dumagdag? Naalala kong sinabi mo na kung si Julian De Leon ay may babaeng kasama, ay luluhod ka para mag-sorry. Marco De Leon, sa harap ng maraming tao, hindi ka naman siguro bumabaliktad, di ba? Malanding babae. Sigurado ka bang labanan ako? Marco De Leon? Ingatan mo ang pananalita mo? Kung hindi. Kung hindi ano? Isa ka lang kawawa na hindi mahal ng tatay at patay na ang nanay. Ngayon, binubuli ko ang babae mo. Tingnan natin kung sino ang magbibigay sa iyo ng suporta. Mga haskang saktan ako, hindi ka patatawarin ni Ama. Ha? Tigil. Ikaw na masamang anak. Para lang sa isang babae, nakipag-away ka sa kapatid mo. Wala ka ng asal bilang kuya. Isang anak sa labas. Karapat-dapat bang tawaging kapatid ko? Mukhang talagang katulad ka ng patay na nanay mo, na makitid ang isip. Baka gusto niyang galitin si Julian para makipag-away sa kanya. Kahit hindi kasalanan ni Julian, hindi na klaro. Hindi pa ako nakakita ng ganoong tuso sa kanyang anak. Dahil si Marco ay lumuhod na para mag-sorry, si Julian ay mapagpatawad din. Huwag nang lumuhod. Pero, ang isang anak sa labas ay dapat magpakumbaba. Kung hindi, kapag nakita ng lahat at naalala ang kanyang pinagmulan, damay pati magulang niya at pinagtatawanan. Bumangon ka na. Talagang nakakahiya. Presidente De Leon, anong ginagawa mo? Tapusin ang drama. Taas sweldo ka mamaya. Gusto ko sanang gamitin ang bagay na ito para bigyan si Julian De Leon ng isang leksyon para ipaalam sa kanya na walang nangahas kumampi sa kanya maliban sa akin. Pero ang nangyari ay itong biglang sumulpot na walang hiya ang nakuha na. Kuya Julian, kahit hindi mo ako gawing babaeng kasama, hindi mo na kailangang magdala ng taong hindi kilala sa salo-salo, di ba?
Bakit ang init ng mukha ko? Hindi kaya nagkagusto ako kay Presidente De Leon? Sa harapan ko, naglakas loob kang manukso kay Kuya Julian? Papatayin kita. Julian De Leon, ipapahiya mo ba ako ngayon? Andrea Del Rosario, ang sinabi ko sa iyo dati, ni hindi mo pinakinggan. Ngayon, sa buong lungsod Mandaragat, tanging ang pamilya Del Rosario lang namin ang gustong makipag-political marriage sa'yo. Kailangan mo akong pakasal para makipaglaban kay Marco De Leon. Pinapayuhan kitang huwag pumili ng maling daan. Alis. Kung hindi ayaw magpakilala ni Presidente De Leon bilang Senyorito Julian, kung hindi, lahat ng dalaga sa lungsod Mandaragat ay baka natapakan na ang limitasyon ng villa. Julian De Leon, naglakas loob kang ganyan sa akin? Magsisisi ka. Okay ka lang? Salamat, Presidente De Leon. Dati, akala ko mukhang babae ka. Hindi ko inasahan na matinis pa ang boses mo. Di kaya ang pagkababae ko ay nalaman niya? Hayaan na. Sabihin ko na lang sa kanya. Presidente De Leon, ang totoo, ako. Tapos na. Bakit nandito si kuya at tatay at nanay? Presidente De Leon, mauna na akong pumunta sa palikuran. Mali ang tingin ni Presidente De Leon. Hindi kaya. Nagkagusto talaga siya kay Sofia Santiago na bata. Anong binubulong mo? Ay, ang pamilya Santiago, hindi kaya para guluhin din si Sofia Santiago? Kung tama ako, ang nakatayo sa tabi ni Julian ay ang ating Sophie, di ba? Sarili kong anak na babae, paano ako magkakamali? Hindi ko alam anong gulo ang ginagawa ng dalawang bata. Gusto mag-back out sa kasal, naging usap-usapan, tapos ngayon, nag-akbayan lumabas, panigan ang isa't isa. Di kaya matanda na talaga kami, at hindi na namin naiintindihan ang pagsasama ng kabataan? Alice, silipin natin. Tio Santiago, Aling Nena. Julian, sino yun kanina? Di kaya ang pamilya Santiago ay iniisip pa rin ipakasal sa akin ang tanga na panganay na binibini. Ang taong yun kanina ay ang nobya ko. Tungkol naman sa kasunduan sa kasal ng pamilya Santiago, pagbalik ng panganay na binibining Santiago, ako mismo ang makikipaghiwalay ng kasal. Julian, pero ang nobya mo ay ang sa pamilya Santiago na panganay na binibini. Pero itong nobya mo, siya ay mula sa pamilya Santiago. Ang panganay na Ano? Halika. Itong si Sofia, talagang pahirap. Tio Santiago, may aayusin pa ako? Paalam muna. Ay, ano sa tingin mo? Anong gulo to? Sige na, tungkol sa mga bata. Aasikasuhin nila. Siguro, ligawan lang ng mga kabataan. Basta silang dalawa. Ay magkasama pa, hindi ba't ayos na? Alice. Itong abusadong walang kwentang Marco De Leon, labanan pa rin ako. Sket. Saan ka patatakbo? Saan ka patatakbo? Kuya, Ano? Matagal ka nang nagpapagala-gala sa labas? Kaya hindi mo na ako kilala, di ba? wala. Hindi ba dahil lang sa pilit niyo akong pinapakasal? Ako ang kakausap kina tatay at nanay. Uwi ka na agad. Ikaw na isang munting batang babae. Ang delikado sa labas. Sabihin mo sa akin, saan ka nakatira? Hindi pwede. Huwag na huwag sabihin sa kuya. Sa mga araw na ito, nagdadamit lalaki ako at nakatira sa bahay ng estranghero. Nakaraang beses, sa press conference ni Julian De Leon, ang bodyguard na yon. Ikaw ba yon? Hindi ako. Nagkamali ka. Sumama ka sa akin. Ay, kuya, hindi ako babalik. Saan mo dadalhin ang nobya ko? Presidente Santiago? Nobya? Hindi ka magpapaliwanag? Kontakin mo ako mamaya. Sofia, nakalimutan mo na ba kung kanino ka? Hayagan kang nandito nakikipag-flirt sa isang lalaki. Sabihin mo, anong relasyon mo kay Carlos Santiago? At anong relasyon mo sa pamilya Santiago? Presidente De Leon, lalaki ako at gusto ko babae. Paanong makikipag-flirt ako sa lalaki? Hindi ba sinabi ko sa'yo dati na may kaaway ako? Ang kaaway na yan ay si Carlos Santiago. Ikaw, isang batang bodyguard,
Paanong nakasama mo ang panganay na binata ng pamilya Santiago? Hindi mo alam? May pangarap si Presidente Santiago. Na gusto ako. Si Carlos Santiago ay naiinggit. Laging nangugulo. Kanina, aksidente niya akong nakilala. Kaya nga, Layuan mo siya. Kung binuli ka niya ulit, sabi mo sa akin. Sofia, akala ko mahalata ka ngayon, pero hindi ko inakala na magdamit babae ka. At tamang-tama sa'yo. Tumahimik ka. Maingay. iinom ka rin, Presidente De Leon? Palitan mo yan. Nakakasura tingnan. Magpalit dito? Kung hindi, hindi pwede? Tama nga, puro lalaki. Bakit matatakot? Paano na ngayon? Kung magpapalit ako dito, hindi ba mahalata? Hay, sasabihin ko na lang kaya? Ako. Okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Presidente De Leon, hindi ko kasalanan. Si Marco De Leon biglang humarang sa kotse. Buti na lang at nalaman ko agad ang plate number ni Senyorito Julian kapag nakakapit na ako kay Senyorito Julian. Tingnan natin kung paano pa si Julian De Leon ang tanga makakabangon. Ako po si Marco De Leon ng pamilya De Leon, ang nakababata. Alam kong dumalo kayo sa piging ngayon, Senyorito Julian, kaya naghanda ako ng simpleng regalo. Sana'y tanggapin nyo. Itong si Marco De Leon, ang laking bagay nga. Pero mabibigo siya. Mukhang itong si Marco De Leon ay gustong sumipsip pero namali ng sasakyan. Ay. Magaling. May pagmamahal ka pa rin sa magulang. Sa likod na lang. Sige po. Buksan ang trunk. Sana suportahan pa ako ni Senyorito Julian sa hinaharap. Wow! Haha. Yumaman na. Tunay na ginto. Sakim sa pera. Hindi kaya si Presidente De Leon ay talagang binakla nitong si Sofia Santiago? Bakit palagi kong naiisip si Sofia Santiago nang walang malay? Ako? Nagkagusto ba ako sa isang lalaki? Okay ka lang ba? Di kaya. Nagkagusto ako kay Julian De Leon? Kung hindi, sabihin ko kaya sa kanya. Ang tunay kong pagkatao. Tingnan ang reaksyon niya. Presidente De Leon. Presidente De Leon, tulog ka na ba? Presidente De Leon, Julian De Leon, gising ka. Bakit ang init? Huwag kang mag-alala. Si Presidente De Leon ay nagkaroon lang ng sipon kamakailan. Kailangan lang magpahinga ng maayos. Sofia, huwag kang umalis. Patay na, patay na. Dati, akala ko si Presidente De Leon ay walang hilig sa babae. Para maging desente, pero hindi ko inasahan na hindi pala siya mahilig sa babae. Ano? Si Julian De Leon hindi mahilig sa babae? Kung gayon ang mga espesyal na bagay na ginawa niya sa akin, di kaya dahil akala niya lalaki ako? Kung gayon, ang tunay kong pagkatao, sasabihin ko pa ba sa kanya? Presidente De Leon, bakit ka bumangon? Tutulungan kitang bumalik sa pahinga.
Kung makikialam ka pa ulit, mag-empake ka na at umalis. Si Kuya Julian, gusto ang lalaki. Ano ngayon? Si Sofia Santiago, laruan lang ni Kuya Julian. Isang lalaki, makikipag-agawan pa sa akin sa posisyon ng Ginang de Leon? Hoy, panganay na Binibining Del Rosario, bakit ka may oras tumawag sa akin? Pag-usapan natin ang isang kasunduan. Basta magawa mong kami ni Julian de Leon ay tapos na ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang proyekto sa liblib na bahagi ng lungsod. Panganay na Binibining Del Rosario, hindi ba medyo kuripot ka? Sa ganyang kondisyon, mahirap akong makatulong. Si Julian de Leon ay nasa rurok ngayon. Sa tingin ko, kailangan mo talaga ang proyekto sa liblib na bahagi ng lungsod para magpakitang gilas sa iyong ama, hindi ba? Masaya akong makipagtulungan, Binibining Del Rosario. Ang posisyon ng Ginang de Leon, akin ito. Julian de Leon, ikaw ay sa akin lamang. Anong nangyayari sa akin? Bakit ko laging naiisip si Sofia Santiago? Presidente de Leon, Presidente de Leon, hindi po kayo pwedeng pumunta. Ito ay bitag ni Marco de Leon. Naghihintay na kayo ay tumalon sa loob. Ito ay tungkol sa tanging alaala ng aking ina. Ito ang huling nais na iniwan niya sa akin. Kailangan kong pumunta. Presidente de Leon, Huwag kang sumunod. paano na ngayon? Ay, Sofia Santiago, paano ko siya nakalimutan? Sofia Santiago, mabilis, sumama ka sa akin. Kailangan ka ni Presidente de Leon ngayon. Hindi ako maglalakas loob na pumunta. Sinabi ng inyong Presidente de Leon na kung ako ay magiging pakialamero ulit, paalisin niya ako. Sofia Santiago, ngayon hindi ito ang oras para ikaw ay magtatampo. Si Presidente de Leon ay mag-isang pumunta sa Hotel Holiday para sa appointment ni Marco de Leon. Hindi naman masama ang trato sa iyo ni Presidente de Leon, di ba? Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Ano? Mag-isa siyang pumunta? Uy, hindi ba ito ang aking butihing kuya? Hindi ko talaga inasahan na ang mayabang kong kuya ay magkakaroon din ng araw na masusunod ko. Sabihin mo na? Bakit mo ako pinapunta? Huwag kang magmadali, kuya. Inumin mo ang alak sa mesa kung hindi mo iinumin. Baka hindi ko mahawakan ng maayos ang kamay ko. May mali sa alak na ito. May lason ito. Inumin mo. Aha. Kuya, ang bait mo naman. Ano ngayon kung ikaw ang panganay na binata ng pamilya de Leon? Hindi ka pa rin ba kinamumuhian ng aking ama? Ang kaharian na pinaghirapan ng iyong ina, hindi ba't sa akin pa rin mapupunta? Nagpapakamatay ka. Ikaw ang dapat mamatay. Dapat tularan mo ang iyong ina at mamatay ng maaga. Hindi ba't gusto mo talaga ang pulseras ng iyong ina kung luluhod ka lang? At dilaan ng aking paa, pagbibigyan kita, at ibabalik ko sa iyo ang basura ng iyong ina. Marco de Leon, grabe na yan. Kayo pala. Kuya Julian, dahil hindi ka nakikipagtulungan, wala akong choice kundi gumamit ng ilang natatanging paraan. Julian de Leon, nagpapakamatay ka ba? Hindi ka ba nilasunan? Bakit ka ayos lang? Marco de Leon, akala mo ba pupunta ako dito ng mag-isa? Nang walang anumang paghahanda? Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, kung mangahas kang saktan ako, hindi ka palalampasin ni ama. Ang pulseras ng aking ina, ibigay mo. Kung hindi, sisirain kita. Akala mo ba hindi ko makikilala na peke ito? Anong problema mo? Di marunong maglason. Walang kwenta talaga. Ngayon, ang mga tao ko ay nasa labas. Si Julian de Leon, hindi makatakas.
Binatang Marco De Leon ang nagutos. Ang buong hotel ay hinarangan. Hindi siya pwedeng makatakas. May droga siya, di makatakas. Hanapin ng maigi. Presidente De Leon? Ako ito? Presidente De Leon. Dito, hinarangan na ni Marco. Hindi tayo makalabas. Ang katulong ay nagtipon ng tao para hanapin tayo. Maghahanap ako ng bakanteng kwarto. Magtatago tayo sandali. Tara na. Si Marco na ito, ang ginamit niya ay pinakamalakas na pampagana. Ngayon, walang makapasok na doktor. Paano na ngayon? Huwag mo akong intindihin. Umalis ka. Hindi kita pababayaan. Hahayaan kitang mamatay dito? Si Julian De Leon, sa ganitong kalagayan ngayon, pagdating ng doktor, huli na ang lahat. Hayaan na. Ako na lang ang gagawa. Alam mo ba ang ginagawa mo? Para iligtas ka. Hindi ko alam kung gaano siya magugulat paggising ni Julian De Leon at malaman niyang nakasama niya ako. Julian De Leon, paggising mo, sasabihin ko sa'yo ang lahat tungkol sa pagkatao ko. Hoy! Sophie, nasaan ka ba talaga? Anong nangyari, ma? Ay, ang pamilya De Leon ay nagbibigay pressure sa amin. Pinipilit kang mag-blind date kay Ginoong De Leon. Kung hindi ay tuluyan na nilang tatapusin ang kooperasyon sa atin. Sige, babalik ako agad. Presidente De Leon? Nagkalala ako ng sobra. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tama na, tama na. Nasaan si Sofia Santiago? Sofia Santiago? Hindi ko alam. Dalhin siya rito. Ha? Hoy! Ikaw na masamang anak, paano mo nagawang bugbugin ang kapatid mo ng ganyan? Bakit hindi mo tanungin kung ano ang ginawa ni Marco De Leon mo? Kahit na mali ang ginawa niya, nagbibiro lang siya sa'yo. Ikaw ang kuya. Anong masama kung pagbigyan mo siya? Tama na, wala akong oras para pakinggan ang paninisi mo. Ibaba ko na. Ay, sandali lang. Hinahanap kita para sa kasal ng pamilya Santiago. Ang panganay na binibini ng pamilya Santiago ang nag-aya sa iyo na magkita sa Cafe Azul. Kung hindi ka pupunta, ang gamit ng namatay mong ina, baka. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Cafe Azul. Sophie, ang batang yan sa pamilya De Leon, napakabait. Hindi siya tulad ng puro chismis sa labas. Saka, noong nakaraang beses sa handaan. Ma, tama na. May gusto na akong iba. Kahit pumunta ako, magsusorry lang ako sa kanya, tapos babawiin ang kasal. Hindi ko rin alam kung ano na ang nangyari kay Julian De Leon. Magpakabait ka. Huwag mong isipin na tatakas ka sa bintana tulad ng nakaraan. Ang hitsura ko at katawan ay may kapital pa rin. Paano kung itong Ginoong G ay naakit agad, ayaw bawiin ang kasal at pilitin akong pakasalan? Buti na lang. Handa na ako. Presidente De Leon, Nasaan si Sofia Santiago? Wala pa rin bang balita? itong si Sofia Santiago. Pinapunta ko siya para tumulong. Paano niya nagawa na umaabuso?
at nakipagtalik kay Presidente De Leon? Presidente De Leon, nakita ko ang CCTV ng hotel. Umalis si Sofia Santiago pagka umaga, hindi rin bumalik sa villa. Talagang hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ikaw ba ang nagpapunta kay Sofia Santiago doon? Presidente De Leon, nag-aalala lang po ako sa inyo. Mabuti. Kung hindi mo pa rin makita si Sofia Santiago, huwag ka nang bumalik. Ay, Presidente De Leon, itong panganay na binibini ng pamilya Santiago ay malilin lang ni Marco De Leon, ibig sabihin, isa rin siyang tanga. Paano kung makita ka niya? Makita ang iyong karisma at hitsura? At ayaw nang bawiin ng kasal? Ay, meron akong isang paraan. Si Mama, hindi talaga ako kilala. Akala niya sa ganitong paraan, mapipigilan niya ako. Magaling. Hindi ako naniniwala. Nasa ganitong itsura, para bawiin ang kasal, itong rich kid, hindi siya papayag. Mukhang ang aking bihis ay matagumpay naman. Talagang inaabangan ko ang reaksyon ng Ginoong G. Ang panganay na binibini ng pamilya Santiago para bawiin ang kasal. Hindi nag-atubiling magbihis ng ganito. Julian, hindi ba dapat nasa hotel siya? Bakit siya narito? Hindi kaya. Di kaya si Julian ang Ginoong G? Mukhang nagkataon lang ito. Kailangan kong bilisan ang pag-ayos sa nobyo na ito at umalis agad dito. Huwag sanang malaman ni Julian De Leon ang anumang kakaiba. Magandang araw, Binibining Santiago. Mukhang ang panganay na binata na ito ay hindi lang bully sa mahina kundi mapanghusga pa. Malayo siya kay Julian De Leon. Panganay na binata ng pamilya De Leon. Diretsahan na akong magsasalita. Tungkol sa dati kong pagtakas sa kasal, humihingi ako ng paumanhin. Pero may gusto na akong iba. Kaya ipawalang bisa na lang natin ang kasunduan sa kasal, ha? Ano ba yan? Wala akong lakas ng loob na magdesisyon sa kasunduan sa kasal ni Presidente De Leon. Ikaw ba talaga ang panganay na binata ng pamilya De Leon? Sige. Ipawalang bisa na natin ngayon. Pinaghihinalaan talaga ako ng nobyo kong ito. Presidente De Leon, ang galing naman ng pagkakataon. Anong ginagawa mo rito? Ako, umiinom ng kape. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay Julian De Leon na nandito ako para bawiin ang kasal, di ba? Sabihin mo, bakit ka umalis nang walang paalam noon? Bakit mo ako iniiwasan? Bakit ka umalis nang walang imik? Hindi kita iniiwasan. Para hintayin kang magising at patuloy akong murahin. Pakialamero at paalisin ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pero hindi mo rin naman pwedeng umalis na lang nang walang sinasabi, di ba? Kung sa tingin mo ay sinamantala kita, umaabuso, at hindi ka mapakali, pwede mo akong suntukin ng 2 beses para mailabas mo ang galit mo. Pangako, hindi ako lalaban. Mapagkakatiwalaan ba ang balita mo? Hindi ba't sinabi mo sina Julian De Leon at ang panganay na binibini ng pamilya Santiago ngayon magbabawi ng kasal? Nasaan sila? Narinig mismo ng aking ina na pumayag si Julian De Leon. Basta makuha ko lang ang panganay na binibini ng pamilya Santiago, hindi ba't magiging akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya De Leon? Ang ina ni Julian De Leon ay nag-iwan sa kanya ng malaking mana. Basta mahanap lang natin ang nakatagong testamento, sino pa ang magmamalasakit sa maliit na ari-arian ng pamilya De Leon?
Oh wow! Panganay na Binibining Del Rosario. Ang isang napakagandang babae ay hindi man lang mapantayan ng isang lalaki. Haha! Kung kumalat ito ang magiging pinakamalaking biro sa socialite circle ng lungsod Mandaragat. Julian De Leon, Sofia Santiago, kayong dalawa ay hinamak ako ng ganito? Hindi ko kayo palalampasin. Si Sofia Santiago ay nasa Cafe Azul. May 5 minuto ka lang para makarating dito. Tandaan mo ang sinabi kong sabihin mo. Julian De Leon, ikaw, alam mo ba ang ginagawa mo? Malinaw ang isip ko. Sofia Santiago, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang kinalaman sa kasarian. Ang ibig sabihin ni Julian De Leon, kahit lalaki o babae ako, gusto niya ako. Bakit hindi ko kaya? Sabihin sa kanya ngayon. Ang aking pagkatao, Julian De Leon. Ang totoo, ako ay isang babae. Sofia Santiago, kahit hindi mo ako kilalanin bilang iyong nobya, hindi mo pa rin pwedeng pabayaan ang anak sa aking sinapupunan. Nobya, anak, nagkakamali ka ba? Ang babaeng ito, bakit parang pamilyar? Anong nangyayari? Ate Sofia, hindi mo na ba ako naaalala? Mariel Reyes. Sofia Santiago, hindi mo ba ipapaliwanag? Siya ay isang babae, lumapit at nagsinungaling sa publiko. Baka may tinatago siyang dahilan. Mas mabuti sigurong kausapin muna siya ng pribado. Aayusin ko muna ito. Ipapaalam ko sa'yo mamaya. Mariel Reyes, bakit mo sinabing ikaw ang aking nobya? Bakit ka nagsinungaling na buntis ka sa anak ko? Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Hindi ako nagsisinungaling. Ang bata ay mula sa araw na iniligtas mo ako. Nangyari yan noon. Hindi ko alam kung bakit ka. Walang utang na loob. Pero pwede kitang samahan sa istasyon ng pulis. O magpa-DNA test. Basta mapatunayan na akin ang bata. Kahit ano gusto mo, gagawin ko. Ako, hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi ko pa alam kung sino ang nasa likod ni Mariel Reyes. Kaya hindi ko pwedeng sabihin kay Mariel Reyes ang tunay kong pagkatao. Hindi ako buntis. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Sofia Santiago, ang relasyon ninyo ay hindi tatanggapin ng lipunan. Simula nang iligtas mo ako, nagkagusto na ako sa'yo. Pwede mo ba akong isaalang-alang? Mariel Reyes, hindi ito ang dapat mong pakialaman. Sofia Santiago, alam kong mali ang lokohin ka ng ganito, pero wala talaga akong masamang intensyon. Ayoko lang na lalo kang lumalim. Mariel Reyes, ang pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin. Sa hinaharap, makakahanap ka ng mas nararapat sa'yo. Pero ang taong iyon ay hinding-hindi ako. Walang kwenta. Hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Pero buti na lang, nakakuha ako ng 2 kapakipakinabang na litrato. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Naiinis ako. Binata, nakita namin ang kotse ni Senyorito Julian sa parking lot. Ano? Senyorito Julian? Bantayan ninyo. Paparating na ako. Di kaya si Sofia Santiago, ang batang iyon, ay tinanggihan si Presidente De Leon? Broken-hearted si Presidente De Leon? Bakit parang ang bigat ng hangin ngayon? Bakit sila rito? Siguro may nakapag-leak ng iyong plate number. Dapat alam ni Marco De Leon na ito ang kotse ni Senyorito Julian. Wow, ito talaga ang kotse ni Senyorito Julian. Nagkakahalaga ito ng ilang 10 milyon, di ba? Ang plate number na ito ay pinahanap ko talaga pagkatapos ng nakaraang piging, binigyan ko pa si Senyorito Julian ng isang kahon ng ginto. Imposibleng magkamali ako. Kung mapapasa kamay ko si Senyorito Julian, dito sa lungsod Mandaragat, hindi ba't makukuha ko ang lahat ng gusto ko? Kuya Julian, bakit ka narito? Julian De Leon, ano bang meron ka? Kapag nakuha ko na si Senyorito Julian, sa panahong iyon, hindi ka nakarapat-dapat magtali ng sintas ko. Alice. Anong drama mo? Akala mo hindi ko alam? Ito ang kotse ni Senyorito Julian. Ikaw na basura, walang ama't ina, paano mo naman magmamaneho ng ganoong kagandang kotse? Tama. Julian De Leon, sinasabi ko sa'yo, kung dahil sa'yo magagalit si Senyorito Julian at madadamay ang pamilya De Leon,
hindi ka namin palalampasin ng ama. Mukhang sa nakaraang beses, wala kang pinagbago. Bakit ka nakatunganga? Bilisan mo na. May iba pa bang may angal? Kahit kailan, handa ako. Bakit hindi ka na? Sasama sa nobya mo? Sino ang nagsabing may nobya ako? Naayos ko na. Ipaliwanag ko sa'yo mamaya. Hindi ako naniniwala na mayroon pa kayong susi ni Senyorito Julian. Tinatakot mo ako ng lighter? Hindi mo mabuksan, di ba? Paano yan? Kotse yan ni Senyorito Julian. Noong huli, nagbigay ako sa kanya ng isang kahon ng ginto. Imposible! Ninanakaw niyo ang susi. Nagbigay na ako kay Senyorito Julian ng isang kahon ng ginto. Sabihin ko lang sa kanya, aayusin kanya agad. Ang sinasabi mo ba ay yung dating kahon ng ginto? Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang chismis mo ay hindi masyadong tumpak. Ang kotseng ito ay hindi kotse ni Senyorito Julian. Ikaw pa talaga ang may ganang magsalita? Isang malaking kahon ng ginto ibinigay mo sa sarili mong kaaway. Kapag kumalat yan, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Julian De Leon, Sofia Santiago. Hindi ko kayo palalampasin. May plano ako. Paano kung magtulungan tayo? Sabihin mo, Umuwi ka lang at ilantad mo ang bagay na ito sa iyong ama. Di kaya hahayaan niya lang si Julian De Leon na gumawa ng immoral na bagay? Sa oras na yon, hindi ba't magkakaroon siya ng ebidensya laban kay Julian De Leon? Kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa kumpanya De Leon. Isagawa ang business siege laban sa kanila. Naayos mo na ba ang iyong love trouble? Anong love trouble? Ang babaeng iyon kanina ay isang munting batang babae na basta ko lang tinulungan dati. Hindi siya buntis. Sa tingin ko, sina Marco De Leon at Andrea Del Rosario ang may binabalak. Paano ako, isang babae, makakabuntis ng iba? Hindi ko alam kung sino ang may binabalak at naguudyok kay Mariel Reyes na siraan ako. May iba ka pa bang itinatago sa akin? May isang bagay. Anga, Dapat na ba akong bumaba ng kotse at magtago muna? Sofia Santiago, ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo! kung sasabihin ko, mapapatawad mo ba ako? Di kaya hindi niya talaga. Naalala ang kahit anong detalye noong gabing iyon. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon ang aking tunay na pagkatao, hindi naman siguro siya nahimatay sa galit, di ba? Di kaya si Sofia Santiago ay talagang pinadala ni na Elena Santos at Marco De Leon para sadyang lumapit sa akin? Sa totoo lang, ako ay... Ang totoo, ako. Si Sofia. Presidente De Leon, okay ka lang? Kung hindi ka marunong magmaneho, bumalik ka at isulat ng maayos ang iyong resignation letter. Hindi ko talaga sinasadya itong babae biglang sumulpot. Siya. Mariel, baliw ka na ba? Sofia, gusto ko lang sabihin sa iyo na isang babaeng nagngangalang Andrea Del Rosario ang nagpatawag sa akin dito. Sofia, kailangan mong mag-ingat sa kanya. Kailangan mo ring mag-ingat. Si Andrea Del Rosario at Marco De Leon ay malupit ang paraan, hindi ka nila madaling palalampasin. Mas mabuti pa, umalis ka na agad sa lungsod Mandaragat. Julian, ang totoo, ako ay isang babae. Nakakatawa talaga. Sofia, kahit na mukha kang inosente, ang pagsisinungaling mo dapat may limitasyon, di ba? Anong klaseng disenteng babae ang makakapatumba ng dalawang lalaki sa isang suntok? Sofia, sabihin mo ang totoo ngayon. Ano man ang mangyari, papatawarin kita. Pero isa lang ang pagkakataon mo. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Paano mo yan mapapatunayan? Si Julian De Leon na to. Hindi kaya gusto niya na naman na maghubad ako sa kotse? Ano ang gusto mo? Suriin. Ma, ano na naman ang nangyari? Sophie, nakita mo ba ang anak ng pamilya De Leon? Narinig ko sa pamilya De Leon na kinansela ninyo ang kasal.
May gusto na akong iba. Ang taong gusto mo? Siya ba? Yung nakita mo sa party noong araw na yon? Oo. Kung gayon, ngayong gabi, imbitahin mo siya sa bahay para kumain para makilala namin ng tatay mo. Sofia, hindi ko pinapansin ang makamundong pananaw. Hindi mo kailangang sabihin na babae ka para isipin ng iba na normal ang relasyon natin. Hindi. Talaga akong babae. Hindi kita kailangan na magsakripisyo para sa akin. Basta manatili ka lang sa tabi ko, ayos na. Hayaan na. Tutal mamaya pag uwi natin, malalaman na ang totoo. Kaya, may oras ka ba para kumain? Kasama ang tatay at nanay ko? Ese. Aray, Ay, anak, anong nangyari sa'yo? Sino ang bumugbog sa'yo? Andy, nandito ka na. Halika. Upo. Magandang araw po, Tio. tatay at nanay, hindi nyo alam kung anong kagaguhan ang ginawa ni Julian sa labas. Pasensya na, Andy. Napahiya ka pa. Tio De Leon, sa totoo lang, ang bagay na ito na sasabihin ko ay talagang hindi angkop. Pero dahil matagal nang magkaibigan ang pamilya natin, kailangan ko nang sabihin sa inyo. Si Kuya Julian ay kasama ang isang lalaki. Ano? Andrea, totoo ba ang sinasabi mo? Tatay, totoong-totoo po. Kung malalaman ito ng media at ng mga nasa grupo natin, huwag na nating pag-usapan na maging unang pamilya ng lungsod Mandaragat ang pamilya natin, hindi na tayo makakaharap sa tao. Suwail na anak. Talagang suwail na anak. Kahit pa Itali, kailangan nating itali ang suwail na anak na yan at ibalik dito. Hacienda Maringal? Sofia Santiago? Huwag kang magbiro. Ito ang pinakasikat na mansyon sa lungsod Mandaragat. Dito nakatira ang pamilya mo. Oo nga. Dito nakatira ang pamilya ko. Ang lugar na ito ay napakamahal. Kung ganoon kayaman ang pamilya mo, bakit ka nagtatrabaho bilang bodyguard? Mukhang dito rin nakatira ang pamilya Santiago. Mas mabuti kung hindi ko makasalubong ang aking dating nobya para maiwasan ang gulo. Ay, huwag ka nang magtanong. Malalaman mo rin pagpasok mo. Sofia Santiago, sabihin mo sa akin ang totoo. May pamilya ka ba rito na nagtatrabaho bilang gwardiya? O yaya? Ayos lang, huwag kang mahiya. Ang presidente de Leon natin ay hindi yung tipo na nagmamataas. Tumahimik ka! Sige, tuloy lang. Kanan lang sa unahan. Parang pamilyar ang daan na ito. Hindi ba ito ang daan? Papunta sa pamilya Santiago. Sofia Santiago? Santiago rin ang apelido mo. Ano ang relasyon mo sa pamilya Santiago? Anong relasyon mo sa pamilya Santiago? May problema ka ba? Ikaw, masamang anak. Ang mga kalokohan mo sa labas, isinumbong na ng iba sa akin. May gana ka pang tanungin ako kung may problema. Ang amang-amayan ni Julian De Leon, na walang pakialam noon, ngayon naman ay nagmamadaling dumating para singilin siya. Ang mga bagay ko ay walang kinalaman sa pamilya De Leon. Ikaw, nakikipagrelasyon ka sa isang lalaki, nakaraang beses sa piging. Napansin ko nang may kakaiba sa iyo. Nagdala ka ng babaeng walang kaalaman para lang lokohin ako. Hindi ko inakala na patago kang gumawa ng ganitong masamang bagay. Ang mukha ng pamilya De Leon ay ikinahiya mo na. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ang mga bagay na ito, kung malalaman ng mga elitista at ng mga kilalang angkan, anong uri ng pagkalugi ang sasapitin ng pamilya De Leon? Alam mo ba, tinasabi ko sa iyo, agad kang bumalik dito. Wala akong oras? Isa pa, ang iyong mukha. Hindi ba't matagal nang dinala mo ang iyong kabit at anak sa labas na pumapasok na sa bahay nang mamatay sa galit ang iyong unang asawa? Ay nahiya ka na? Julian De Leon, kung hindi ka babalik, ang pulseras ng iyong ina, pati na ang mga gamit ng namatay, susunugin ko silang lahat para walang kahit anong bakas na matira sa kanya. Gamit ang mga gamit ng namatay ng ina, binantaan mo ako sa loob ng maraming taon. Ang mga sama ng loob na ito sa pagitan ko at ng pamilya De Leon ay dapat nang ayusin ng maayos. Sige,
Babalik ako kagad. Para. Pauwiin muna kita kasama ang katulong. Babalik ako pagkatapos kong ayusin ang mga bagay. Sasama ako sa'yo. Ano man ang mangyari, harapan natin ito ng magkasama. Si Marco De Leon at Elena Santos ay may masamang intensyon. Natatakot ako na kung ikaw lang ang pupunta, mapanganib. Ang matagal ng isyu ng aking ina at ng pamilya De Leon, dapat nang ayusin. Ang maruming nakaraan ng pamilya De Leon, ayaw kong malaman mo. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad pagkatapos kong ayusin ito. Isa pa, ang iyong mga magulang, matatanggap ba tayo? Ang iyong pag-aalala ay medyo sobra. Pero kung ang mga walang hiya sa pamilya De Leon ay maglakas loob na binubuli ka, pupunta ako sa pamilya De Leon at ginulo ang lahat. Alam mo lang maglaro ng chess. Tingnan mo kung paano ka maging tatay. Hindi mo man lang inaalagaan ang iyong anak na babae. Malaki na ang anak na babae. Bakit ka pa nag-aalala ng sobra? Ay, may pakiramdam akong may mali. Si Sophie at Julian, halatang magkasama pero parang hindi nila alam ang pagkatao ng isa't isa. At kinansela pa ang kasal. Ay, Carlos Santiago, sabihin mo nga sa akin, kayong mga kabataan, anong klaseng laro ang nilalaro ninyo? Ano pa ang hihulaan? Siguradong si Elena Santos at ang kanyang anak ang nanggugulo. Pagdating ng panahon, ipaliwanag lang ng maayos sa kanila at magiging malinaw ang lahat, di ba? Pasensya na po talaga. Bumalik si Presidente De Leon sa kumpanya para asikasuhin ang ilang bagay. Kaya ihahatid ko muna si Sofia Santiago. Ang yabang niya? Hindi kaya ako pa ang mag-iimbita sa kanya? Presidente Santiago. Carlos Santiago. Kung gayon, ikaw ay? Pasensya na. Niloko ko kayo. Sa totoo lang, hindi ako si Sofia Santiago. Ako si Sofia. Kaya pala, ikaw ang panganay na binibini ng pamilya Santiago Sofia? Itong si Sofia Santiago pala ang panganay na binibini ng pamilya Santiago Sofia? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin agad kay Presidente De Leon. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi kasalukuyang sumasagot. Sagutin mo ang tawag. Presidente De Leon, sagutin mo ang tawag. Ang bagay na ito, hindi ko ito kayang desisyonan. Hindi niya sinasagot ang tawag. Tapos na! Siguradong nahulog siya sa bitag ni na Marco De Leon at Elena Santos. Kung gayon, si Presidente De Leon ay hindi ba nasa malaking panganib ngayon? Julian De Leon, tingnan mo ang mga kahihiyang ginawa mo. Gusto mo bang patayin ang pamilya De Leon? Sabihin mo na, ano ba ang pakay mo? Kuya, tingnan mo kung paano mo pinagalit si tatay. Sige na, ayaw mo sa panganay na binibini ng pamilya Santiago pero nakikipag-date ka pa sa isang lalaki. Wala ka bang nanay noong bata ka pa? Kaya may pagkabaluktot ang isip mo? Kung hindi, bibigyan kita ng 2 psychologist. Ay, Marco De Leon, paano ka ba makipag-usap sa kuya mo? Ma, kung malalaman ito ng mga tao sa labas, paano ko pa siya aaminin na kuya ko? Kung buhay pa ang nanay mo, baka mamatay siya sa galit dahil sa'yo. Naglakas loob ka pang tumitig? Tama si Marco De Leon. Ikaw at ang maagang namatay mong nanay, parehong walang ginawa kundi magbigay ng problema. Dapat noon pa ako nagpa-DNA test para malaman kung ikaw ba talaga ang anak ko o isang bastardo na ipinanganak ng nanay mo sa labas. Munting bastardo, bitawan mo ang anak ko. Sumusobra ka na. Papatayin kitang suwail na anak ka. Ay, sinusuntok ako ng anak ko. Tulong. Ibigay mo sa akin ang pulseras ng nanay ko? Kung hindi, sasakalin ko siya. Asawa, dali, ibigay mo sa kanya. Sige. Sige. Anak,
Matandang Ginoo. Ang suwail na anak na ito, ikulong sa pagmumuni-muni. Tatawagan ko na ang pamilya Santiago. Bukas, magpapakasal silang dalawa. Kahit pa Itali, ang suwail na anak na ito, ipapakasal ko. Hindi ko hahayaang sirain ang pamilya De Leon. Ma, Sophie, kung ipapakasal kita kay Julian De Leon, papayag ka ba? Anak, bakit ka ganyan ka-excited? gusto ko naman. Pero ma, hindi ba masyadong maaga? Hindi maaga, hindi maaga. Magpahinga ka na. Tayo at ang pamilya De Leon, basta na lang inayos ang kasal ni na Sophie at Julian bukas, hindi ba ito masyadong masama? Sa ugali ni Sophie, sigurado akong hindi siya susuko na lang. Hindi ba para sa kanila rin ito? Ang madrasta ni Julian? Hindi ko alam kung anong pakana ang ginagawa sa likod. Mas mabuti pang samantalahin na ito at ipakasal na sila agad para hindi na maraming mangyayari. Nasaan ako? Ang panganay na binibini, gising na po kayo. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako binihisan ng ganito? Ang panganay na binibini, ngayon ang araw ng kasal ninyo ng panganay na binata ng pamilya De Leon, nakalimutan niyo ba? Niloko nila ako pa uwi. Para lang ipakasal ako sa isang political marriage kay Ginoong G. Saan ka na naman tatakas? Carlo Santiago, ang unfair mo. Ay, tabi, ayoko magpakasal. Ang unfair mo. Alice, Sa tingin niyo ba makukulong niyo ako? Sinabi ng ama ni Julian De Leon na kapag nag-political marriage ka sa pamilya Santiago at ibinigay mo sa akin ang mana ng kumpanya, ang kaharian na pinaghirapan ng iyong mama ay magiging akin na lahat. Ang kasalman o ang kumpanya, hindi pamilya De Leon ang magdedesisyon. Hindi ganoon kadali ang umalis. Ang panganay na binibini, huwag tumakbo. Ang panganay na binibini, sandali. Sandali. Ang panganay na binibini. Magmaneho. Ang panganay na binibini. Huwag kang tumakbo. Bumalik ka agad. Ang panganay na binibini. Huwag kang tumakbo. Ikaw si panganay na Julian De Leon. binibini ng pamilya Santiago. Mga pasahero, saan po kayo pupunta? Sa Hacienda Ulapalon, sa Hotel Apat na Panahon. Alice, tumahimik ka. May pera ka ba? Maestro, alis na. Julian, anong ginagawa mo? Julian, ibaba mo ako. Presidente Mabutit De wala Leon. kang Si Anong Sofia, ginagawa niya? siya ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Ang nobya mo, ibaba mo ako agad. Mukhang alam na ni Presidente De Leon. Panganay na binibining Santiago, bahala ka sa buhay mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo, bakit mo ako niloko? Bakit pagkatapos mong tumakas sa kasal, lumapit ka sa akin? Ano ba talaga ang pakay mo? Hindi ko inakala na ang pinakaayaw kong nobyo ay si Julian De Leon pala. Mukhang ang nagpawalang bisa ng kasal. Nakaraang beses ay si Julian De Leon din. Sinadya niya. Sino ang sinadyang lumapit sa'yo? Matagal ko nang sinabi sa iyo na isa akong babae. Ikaw lang ang ayaw maniwala.
Hindi ko naman alam na ikaw pala ang rich kid na panganay na binata ng pamilya De Leon. Hindi ako sinaktan ni Sofia. Di kaya ang lahat ng ito ay tugmang-tugma lang? Panganay na binibining Santiago. Hindi naman kita inagrabyado, di ba? Sabihin mo, bakit 2 beses kang tumakas sa kasal? Ayaw mo ba talagang pakasal sa akin? Panganay na Ginoong De Leon. 3 taon na ang nakalipas. Nakita ko mismo ang mga kaibigan mo na ginagamit. Ang impluensya mo para mga abuso at nagbanta pa na pati ako ay aayusin nila. Sige, ngayon, titingnan ko kung paano mo ako aayusin. Kaya pala nang marinig niya na ako ang panganay na binata ng pamilya De Leon, parang nakakain siya ng dinamita. Kaya pala mayroon tayong ganitong sama ng loob. Mukhang tayo ay talagang nakatadhana. Julian De Leon? Sa galing mo, kailangan mo pa ba ng bodyguard? Ikaw ang sinadyang lumapit sa akin, di ba? Bitawan mo ako. Magpapalit ako ng damit at lalabanan pa rin kita. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako nadadala sa beauty trap na yan. 3 taon na akong nasa ibang bansa. Mukhang si Elena Santos at Marco De Leon. Para siraan ako, hindi nagkulang sa paggawa ng paraan. Ano ang sinabi mo? Hindi ko mapapatawad si Marco De Leon. Hindi pa huli ang lahat para bumalik ngayon. Gusto mo bang magpakasal? Nobya? Ang bilis naman ito. Hindi pa ako handa. Sundin na lang natin ang proseso, dahan-dahan. Tigilan mo na. Kung malalaman ng iba na nandito ka sa akin, may epekto yan sa'yo. At sa pamilya Santiago. Pero ayoko pang umuwi. Kung malalaman ni Ma na tumakas ako sa kasal, siguradong hindi niya ako palalampasin. Sige, ihahatid na lang kita mamaya. Si Sofia Santiago. Sa tingin ko, ay isang guwapong binata. Paano siya naging nobya ni Presidente De Leon? Ihatid si Binibini Sofia sa bahay. Presidente De Leon, hindi ko alam kung saan narinig ni Marco De Leon na ang babaeng kasama mo sa nakaraang beses na salusalo ay si Binibini Sofia. Siguro nagandahan siya kay Binibini Sofia kaya pinasama niya si Elena Santos mag-propose sa pamilya Santiago. Sabi niya, dahil tumakas ka sa kasal, kaya niyang panagutan ang lahat. Ano ang sabi ng pamilya Santiago? Pinalayas siya ni Ginang Santiago. Pero sa tingin ko, hindi natin pwedeng pauwiin si Binibini Sofia ngayon dahil si Marco De Leon ay hindi magpapatalo at araw-araw siyang guguluhin. Tama nga, hindi natin alam kung may tuso na paraan si Marco De Leon para saktan ako. Iwan mo na lang ako dito, magiging bodyguard mo ako, at sisiguraduhin kong hindi ako matutuklasan. Ay. Panganay na Ginoong De Leon, narinig kong nag-propose ka sa pamilya Santiago, pero tinanggihan ka. Pareho lang tayo. Mas gugustuhin niyang bawiin ang kasal para sa isang lalaki kaysa piliin ka. Bitawan mo, baliw ka ba? Andrea, paano kung tayo na lang? Basta't ayaw na niyang makipag-agawan sa mana, ang mga ari-arian ng pamilya De Leon ay magiging atin. Julian, ikaw ang unang hindi patas sa akin. Ginoo, nandito na ang tao. Ma, anong nangyari? Naaalala mo pa pala na may nanay kang tulad ko? Hello, Auntie. Ako si Julian De Leon. Auntie, wag po kayong mag-alala. Ayos lang po siya sa akin. Julian, ikaw pala. Mabuti. Kayo pala ang magkasama, kaya kampante na ako. Huwag kang mag-alala. Binibining del Rosario, ang mga litratong gusto mo ay nakuha ko na. Presidente De Leon, may problema. Si Marco De Leon ay magho-hold ng press conference. Sinasabing ang matandang Ginoo ay mag-aanunsyo ng tagapagmana. Kung gusto nilang pakialaman ang ari-arian ng aking ina, kailangan nilang tingnan kung may karapatan sila. Presidente De Leon, sa pagkakataong ito, mukhang hindi na ito ganoon kasimple. Si Marco De Leon ay naghanap ng isang buntis para magpanggap na nobya ni Sofia Santiago. Ang anak Sinasabing sa tiyan sinira ko mo ang ay pamilya kay ng Sofia iba. Santiago. Ngayon bumagsak ang stock ng Kumpanya De Leon dahil kay Julian De Leon na umaasa sa kanyang posisyon. Ang Kumpanya De Leon at sa ibaba ng Villa, Inagaw niya ang akin. pinalibutan na ng tao. Ang paraan ni Marco De Leon ay talagang masama. Hindi ko alam kung ano ang ginamit nilang panakot kay Mariel Reyes para magbigay siya ng peking ebidensya. Suwail na anak. Hindi lang siya tumakas sa kasal, kundi nabunyag pa ang iskandalong ito na naging dahilan ng pagbagsak ng stock ng pamilya De Leon. Kapag bumalik siya, papatayin ko siya. Asawa, kumalma ka. Bakit hindi natin ipamana kay Marco De Leon?
ang Kumpanya de Leon. Pagkatapos, ipahayag natin sa publiko na ang pamilya de Leon ay naputol na ang relasyon kay Julian de Leon para si Julian de Leon na lang ang magdadala ng iskandalong ito. Hindi ba sa ganoong paraan ay mababawi natin ang pagkalugi ng Kumpanya de Leon? Ilang reporter lang, pipigilan ako? Ikaw, si Sofia Santiago. Ako ang ama ni Julian de Leon. Kausapin kita. Sakay na. Presidente de Leon, ano po ba ang sadya nyo? Sa akin ngayon? Iwanan mo si Julian. Dapat pakasalan ni Julian ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Ganun pala. Ibebenta ang anak para sa negosyo? Presidente de Leon, ngayon ka lumapit sa akin bilang isang ama na nag-aalala sa anak niyang niloko ko o bilang presidente ng Kumpanya de Leon na gustong bawiin ang pagkalugi ng kumpanya. Paano mo ako kinuwestiyon? Sa inyong walang kahihiyang pag-uugali, anong karapatan mong kwestiyonin ako? Alam mo ba na dahil sa iyo, ang Kumpanya de Leon ay nalugi ng magkano? Sasabihin ko sa iyo, ang isang walang kwentang tao na tulad mo. Kahit magtrabaho ka pa ng isang buhay, hindi mo mababayaran ang lahat kahit mamatay ka sa pagod. Ngayon ko lang kayo nakita, Presidente de Leon, kaya pala walang modo si Marco de Leon. Mana pala sa inyo. Kung makatawag kayo ng hamak na tao. Naaalala ko kayo, bago ninyo pinakasalan ang ina ni Julian. Siguro hamak na tao rin kayo, di ba? Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Presidente de Leon, diretsuhin nyo na. Ngayon, bakit nyo pa ako pinahanap ng ganito kalaki ang gulo? Ano ba talaga ang pakay nyo? Ha 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 ha. Ang mga taong tulad ninyo, alam ko na. Hindi ba pera lang ang habol ninyo? May 30 milyon sa card na ito. Basta bukas, sa press conference, sabihin mo na ikaw ang kusang nanukso kay Julian, na ang laging minamahal ni Julian ay ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Ang perang ito ay sa iyo na. Pinapasan nyo sa akin, Presidente de Leon, ang lahat ng sisi para sa Kumpanya de Leon. Ang galing nyo talagang magplano. Kung hindi ka papayag, marami akong paraan para mawala ka ng walang bakas sa mundong ito. Gusto mo akong gamitin para ipahamak si Julian de Leon at ipapasan sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Kailangan kitang pagbayarin ng malaki. Si Julian ang aking minamahal, kaya kailangan mong magdagdag ng pera. Magkano ang gusto mong pera? 80 milyon. Hindi pwedeng kulang ni isang sentimo. Bukas, kailangan kong makita ang pera. Kung hindi, hindi ako pupunta sa press conference. Sige. Ang pera ay nasa account mo na ngayon. Pero pagkatapos bukas, kailangan mong umalis sa lungsod Mandaragat kung dahil sa iyo, ang kooperasyon ng pamilya de Leon at pamilya Santiago ay magkaproblema. Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Sige, dahil si Marco de Leon at Andrea del Rosario ay nagpakahirap maghanda ng ganitong palabas, sasabayan ko kayong maglaro. Narinig ko na ang press conference ngayon. Ang isa ay tungkol sa relasyon ng panganay na anak ng pamilya de Leon at ng bodyguard. At ang isa pa ay upang ipahayag na si Ginoong Marco ng pamilya de Leon ang magiging tagapagmana at makukuha ang lahat ng ari-arian. Tiyak na makakaapekto ito sa kooperasyon ng pamilya de Leon at pamilya Santiago. Ay, sa tingin ko, ang panganay na anak ng pamilya de Leon ay tiyak na hindi na makukuha ang ari-arian. Kuya, hindi ko inakala na gagawin mo ang ganitong bagay. At naglakas loob ka pa rin pumunta ngayon. Tumahimik ka. Ang kuya mo ay nagkamali lang sandali. Kung magdadagdag ka pa ng apoy at masisira ang kooperasyon ng dalawang pamilya, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Pag uwi ko, Hindi pwede. Kung si Julian de Leon ay talagang magkakaroon ng political marriage sa panganay na binibini ng pamilya Santiago at makukuha ang suporta ng pamilya Santiago, magiging mahirap para sa akin na agawin ang ari-arian. Mga ginang at ginoo, ngayon ang Kumpanya de Leon ay nagdaraos ng press conference. Pangunahin upang linawin sa inyo ang balitang kumakalat tungkol sa
relasyon ni Julian De Leon at ng bodyguard. Dito, malinaw kong sinasabi sa inyo, ito ay gawa-gawa lang. Bukod pa rito, tungkol sa kasal ni Julian, sa panganay na binibini ng pamilya Santiago, ito ay magpapatuloy ayon sa orihinal na plano. Ngayon, susunod, ipapahayag ko ang tagapagmana ng De Leon Group at iyon ay ang aking pangalawang anak na lalaki, si Marco De Leon. Teka, Itong si Sofia Santiago, hindi pa niya oras lumabas. Ikaw ba si Sofia Santiago? Totoo ba ang kumakalat online tungkol sa'yo at sa panganay na binata ng pamilya De Leon? ako si Sofia Santiago. Kami ni Julian De Leon ay magkasintahan. Bakit pa kayo nakatunganga? Kalad ka rin niyo siya palabas. Bakit ka nandito? Julian De Leon nandito. Ako para iligtas ka. Kami ni Julian De Leon ang nag-iisang kapareha ng isa't isa. Wala akong nobyang buntis. Ang mga ari-arian ng pamilya De Leon ay iniwan ng ina ni Julian De Leon. Hindi pwedeng ipamana sa isang anak sa labas. Sofia Santiago, nagsisinungaling ka. Ikaw ay isang manlulokong nang iwan sa ere. Dati, iniisip ko ang reputasyon ng pamilya De Leon at ni Kuya kaya hindi kita binunyag. Ngayon, hindi ko nahahayaan na kayo ni Kuya ay kumilos nang laban sa konsensya. Binabalaan kita. Kung may iba kang iniisip at makakaapekto sa plano ko, alam mo ang kahihinatnan. Ako si Mariel Reyes. Ako ang nobya ni Sofia Santiago. Si panganay ng Ginoong De Leon ang abusado na kumuha sa ama ng anak ko. Pakiusap, tulungan niyo kami ng anak ko. Sofia Santiago, ano pa ang masasabi mo? Sige na, gusto ng kuya ang lalaki, pero ngayon sinisira pa niya ang pamilya ng iba. Ang ganyang tao, paano siya magmamana ng kumpanya De Leon? Palayasin sa pamilya De Leon. 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 Julian, ang kumpanya De Leon ay ipinahiya mo. Sinasabi ko sa iyo, ang ari-arian ng kumpanya De Leon, hindi ko ibibigay sa iyo kahit isang sentimo. Ako, tutol ako. Ito ay isang pagsuway. Sofia Santiago, anong oras na ngayon? Nakakangiti ka pa rin? Ang anak sa sinapupunan ni Mariel Reyes ay hindi maaaring akin. Si Sofia Santiago ay talagang walang hiya. Hindi lang niya binuntis ang iba, kundi para sa akin, isa kang irresponsableng walang hiya. Gago at manloloko. 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 Dahil isa akong babae, Marco, Andrea, ngayon kayo. Ano pa ang masasabi nyo? Walang kwenta ka. Kaya pala, Kuya Julian, paano ka nagawang mahumaling na baliw sa'yo isang lalaki? Kaya pala, isa kang babae pala. Kung ako ay lalaki, ang inyong mga plano, hindi ba't magtatagumpay na? Ikaw na isang babae? Nagpanggap na isang guwardiya sa tabi ni Kuya Julian? Hindi ba't para lang manukso kay Kuya Julian? Hindi na sana kita pinayagan noon. Subukan mo akong galawin. Wala ka pang lakas para diyan. Sofia, babae ka talaga? Kung ayaw mong ang mga litrato mo, kumalat ng husto, sabihin mong ikaw lang ang nagplano nito. Naiintindihan mo? Ang nangyari kanina ay isang pagkakamali. Ako rin ay niloko ng babaeng ito. Haha, tama. Kung pagkakamali lang pala, ituloy ang press conference. Presidente De Leon, kung ito ay isang pagkakamali, hindi ba dapat ang panganay na Ginoong De Leon ang magmana ng ari-arian ng pamilya? Julian De Leon. Hindi niya pinansin ang reputasyon ng pamilya De Leon at iginiit na makasama ang babaeng ito na hindi alam ang pinagmulan. Paano ko ipagkakatiwala ang pamilya De Leon sa kanyang mga kamay? Mayroon pa ba siyang alas sa kanyang manggas, ang walang utang na loob na ito? Kaya, ipinapahayag ko, ang pamilya De Leon ay mamanahin ni Marco De Leon. Teka, Presidente De Leon,
Napakabuting ama mo nga. Pinatay mo ang unang asawa, inagaw ang kanyang ari-arian, at itinapon si Julian sa ibang bansa. Pagbalik ni Julian, agad kang nag-political marriage para sa kooperasyon, para lang bigyan ng daan ang iyong anak sa labas. Ang iyong mga plano ay umabot na sa aking mukha. Ikaw na walang pinag-aralan, walang hiya. Paano ka makikialam sa usapin ng pamilya De Leon? Guardia, dali, kaladkarin niyo siya palabas. Sofia Santiago, ano ang ipinagmamalaki mo? Ikaw ay isa lamang kabit na sumira ng pamilya ng iba at may lakas ka pa ng loob na nananahi rito? Binibining Del Rosario. Hindi mo rin ba alam na may nobya si Julian De Leon at paulit-ulit mo pa rin siyang ginugulo? Kung may sino man ang gustong gamitin ang aking pagkatao bilang dahilan upang alisin ang karapatan ni Julian De Leon sa mana, nagkakamali kayo. Dahil ako ang panganay na binibini ng pamilya Santiago, si Sofia, ang nobya ni Julian De Leon. Tingnan mo ang mukha mong parang malanding asong gubat. Kung ikaw ang panganay na binibini ng pamilya Santiago, ako, si Andrea Del Rosario, ngayon ay gagapang palabas dito. Julian, tingnan mo ang babaeng kasama mo, mapagkunwari at sakim sa yaman, at nagpapanggap pa na siya ang panganay na binibini ng pamilya Santiago. Ama, sa tingin ko, si Kuya ang nagutos sa babaeng ito na magsinungaling. Gusto niyang agawin ang aming ari-arian. Guardia, bilisan ninyo at kaladkarin sila palabas. Hindi ba't si Ginoong Carlos Santiago iyan? Presidente Santiago. Ang binibining Santiago na ito ay nagsasabing siya ang panganay na binibini ng inyong pamilya. Hindi ba't sinisira nito ang reputasyon ninyo? Dapat ninyo siyang parusahan ng husto. Sofia, tapos ka na ba maglaro? Umuwi ka na sa akin. Carlo Santiago, kailangan mong tingnan ng mabuti, siya talaga, si Sophie. Tama. Dahil hindi ninyo gusto ang anak na babae ng pamilya Santiago, siguro ang kooperasyon ay hindi na kailangan pang isipin. Carlo Santiago, ano ba ang sinasabi mo? Dati, ang tiyo ay malabo ang mata, hindi niya nakilala si Sophie. Kung hindi, paano naman niya siya nagawaan ng ganoon? Ang lahat ng ito ay utos ni na Andrea Del Rosario at Marco De Leon. Sila ang nag-utos sa akin na ipahamak si panganay na Ginoong De Leon. Malanding babae. Tama na, tigil. Carlo Santiago, ngayon ang pagpapahayag ng tagapagmana ng pamilya De Leon. Usaping pampamilya ito, walang karapatan. Ang pamilya Santiago, makialam, hindi ba? Presidente De Leon, sino ba talaga ang tagapagmana ngayon? Julian De Leon. Hindi lang niya, hindi iginagalang ako, ang kanyang ama, kundi hindi rin niya inaalagaan ang mga kapatid. Kaya nagpasya akong ibigay ang kumpanya De Leon kay Marco De Leon. Si Marco De Leon ngayon ay gumawa ng ganitong iskandalo. Hindi ba natatakot si Presidente De Leon na mapahiya? Ang kumpanya De Leon ngayon ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Pinapamana ko ito kay Marco De Leon. Sino ang maglalakas loob na tumutol? Sa tingin ko, wala ka pang karapatan. Ayon sa testamento ni Ginang Clara Cruz, lahat ng shares ng Kumpanya de Leon ay ipapamana kay Ginoong Julian De Leon. Julian De Leon? Imposible. Peke ito. Ginawa mo lang yan. Senyorito Julian, sa loob ng 3 araw, lahat ng ari-arian ng pamilya De Leon ay ililipat sa iyong pangalan. Senyorito Julian, paano naging posible na si Julian De Leon ay si Senyorito Julian? Julian, ikaw pala si Senyorito Julian. Bakit hindi mo agad sinabi? Julian De Leon? Ikaw na si Senyorito Julian? Marami kang ari-arian. Bakit mo pa inaagaw sa akin ang ari-arian ng pamilya De Leon? Ang ari-arian ng aking ina, hindi ninyo dapat galawin. Ay, paano mo nakuha ang testamento? Kung nalaman mo agad, paano ko makikita si panganay na binibining Santiago na nagwawagi sa lahat? Pero, sa tingin ko, ang bagay na ito ay hindi madaling malulutas.
Mag-ingat ka kay Marco De Leon at sa kanila. Baka maging desperado sila. Sakay na muna. Presidente De Leon, saan mo dadalhin ang kapatid ko? Sumama ka sa akin. Sofia, dahil sa'yo. Kung hindi ka lang biglang sumulpot, si Julian, ang bastardong yan, matagal ko nang naapakan. Ikaw, bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Huwag kang lumapit. Julian, ayaw mong maging maayos ako? Hindi ka rin dapat maging maayos. Teka, Senyorito Julian, ang lalim ng pagtatago mo. Kung alam ko lang na aabot ka sa ganitong kalagayan ngayon, dapat pala noon pa pinatay na kita. Marco, hindi mo ba ako kinamumuhian? Sa akin ka lumapit. Huwag kang lumapit. Lumayo ka sa akin. Sabihin mo, anong kondisyon mo? Pumapayag ako sa lahat. Basta pakawalan mo siya. Pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat ng shares ng kumpanya. Kung hindi, papatayin ko siya. Marco? Kahit pirmahan ko ang kontrata, hindi ka pa rin makakatakas. Huwag kang makialam. Kung gusto mong iligtas ang minamahal mong babae, pirmahan mo agad yan. Ang lahat ay akin. Julian, mamatay ka. Mag-ingat. Sophie, okay ka lang? Julian, ako ang kapatid mo. Kung mangahas kang saktan ako, hindi ka palalampasin ni tatay. Pirmahan mo na ang kontrata ng paglilipat. Wala nang silbi ang anumang sasabihin mo ngayon. Sige. Kapag nabulok ka na sa kulungan, makakalabas ka na at ipagpatuloy ang pagmamana sa Kumpanya de Leon. Dalhin niyo siya. Dalhin sa istasyon ng pulis. Ako ang binata ng pamilya de Leon. Ayokong makulong. Bitawan niyo ako. Sofia, Sofia. Tingnan natin kung mangahas ka pang magpakabayani sa susunod. Tatawagin ko ang doktor para palitan ng benda mo. Bakit ang bilis mong nakabalik?